Jesus, gusto kitang sundan. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, iwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at may sa buhay namin ng iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Matthew chapter 16, verses 24 to 28, and I read it for you. Then Jesus told his disciples, "If any want to become my followers, let them deny themselves and take up their cross and follow me. For those who want to save their life will lose it, and those who lose their life for my sake will find it. For what will it profit them if they gain the whole world but forfeit their life? Or what will they give in return for their life? For the Son of Man is to come with his angels in the glory of his Father, and then he will repay everyone for what has been done. Truly I tell you, there are some standing here who will not taste death before they see the Son of Man coming in his kingdom." Marami pong tao ang nagsasabing, gusto kong sumunod kay Jesus. Ngunit ano nga ba ang ibig sabihin ng tunay na pagsunod sa Kanya? Para po sa iilan, ang pagsunod ay ang pagsisimba tuwing linggo. Para sa iba naman po, ito ay ang pagdarasal bago matulog o paggawa ng mabuti. Mahalaga ang lahat ng ito. Ngunit ipinapaalala sa atin ng Ebanghelyo ngayon na ang pagsunod kay Jesus ay higit pa sa mga gawaing panrelihiyon. Ito ay isang paraan ng pamumuhay. Sinabi po ni Jesus, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay dapat tumanggi sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Tatlong bagay ang malinaw na itinuturo ni Jesus kung papaano siya sundan. Minsan naman gusto nating gumanti, pero pinipili nating magmahal. O kaya gusto nating sundin ang sarili nating plano, ngunit nagtitiwala tayo sa plano ng Diyos. Ang unang hakbang sa pagsunod kay Kristo ay ang pagsasabing, Panginoon, hindi ang gusto ko, kundi ang gusto mo ang mangyari. Ikalawa, pasanin ang krus. Ang krus ay hindi lamang mga problema o pagsubok natin sa buhay. Ito ay ang mga sakripisyong kaakibat ng pagmamahal at katapatan sa Diyos. Ang pagiging tapat sa asawa, ang pagsisikap para sa pamilya, ang pagpapatawad sa nanakit sa atin, ang paninindigan sa tama kahit hindi popular. Lahat ng ito ay mga krus na may kahulugan kapag iniaalay natin kay Jesus. Hindi niya ipinangakong magiging magaan ang lahat sa ating buhay. Ngunit ipinangako niyang sasamahan niya tayo sa bawat krus na ating papasanin. At ikatlo, sumunod kay Jesus. Hindi sapat ang humanga lamang sa Kanya o kilalanin Siya. Ang tunay na alagad ay ginagaya ang Kanyang buhay. Kung paanong si Jesus ay mapagpakumbaba, tayo rin ay magiging mapagpakumbaba. Kung paanong Siya ay mahabagin, tayo rin ay tinatawagang maging mahabagin sa iba. Kung paanong Siya ay naglilingkod, tayo rin ay maglingkod. Ang pagsunod kay Jesus ay hindi lamang paglalakad sa kanyang likuran, kundi pamumuhay ayon sa kanyang puso. At sa huli, sinabi ni Jesus na ang naghahangad iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang handang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa kanya ay makakasumpong ng tunay na buhay. Pinapaalala po niya sa atin na ang tunay na kagalakan ay hindi matatagpuan sa paghawak ng mahigpit sa sarili, kundi sa pagbibigay ng ating sarili sa Diyos at sa kapwa. Ang pagsunod kay Jesus ay hindi isang destinasyon, kundi isang araw-araw na pasya. Sa bawat pagkakataong itinatanggi natin ang ating sarili, pinapasa ng ating krus at pinipiling magmahal tulad niya, mas lalo tayong nagiging tunay na alagad niya. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, turuan mo kaming sumunod sa iyo araw-araw. Bigyan mo kami ng lakas na tanggihan ang aming makasariling hangarin.
yakapin ang aming krus at mamuhay ayon sa iyong pag-ibig. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.